Nagigets ninyo? So, yung email na yon, sinasabi, ito ang video, Emerald. Nakalimutan i-attach yung video. Alam mo yon? Nakalimutan nilang i-attach yung video. Siguro sa sobrang pagmamadali, na excited na, siguro excited sila na, naku si Aklan, naku, eto na, tama-tama yung mga pinagsasabi natin, pinupuri natin siya, sinasabi natin, tayo yung mga pulis, ganyan. Tapos sinasabi natin na naka-align tayo sa kanila, ganyan, Emerald. Pak, na-send. Nakalimutan yung video. So ngayon, kung hindi man naman kayo Jehovah, 1/2 and 1/4, na sobrang urgent ninyong magtanim ng inciting to sedition sa akin, hindi ba sinabi nilang, we entrust this video. Sabi, bibigay namin tong video. Tapos sa dulo, ang sabi pa niya, naway maikalat po ninyo ito, maibigay sa tamang page na may parehong paninindigan ukol sa kasalukuyang administrasyon. Alam nyo, ganito ha. Ganito lang yan. Ano bang ginagawa nila? Papalawakin na natin ang story ng buhay. Okay. Ano bang ginagawa nila? Meron po kasi itong, kaya nga dito sa title natin, Ukraine Parallel. Okay? So naalala niyo yung ginagawa nila na tinatag nila yung mga bloggers na pro-China, ganyan, tapos inciting to sedition, may ganito, may eksena. Pero ang ginagawa nila, pinagtatakpan talaga nila yung mga exposés ng mga bloggers, lalong-lalo na sa corruption. And this is where it's going to be more exciting. Okay, kasi nga, meron na itong parallel sa Ukraine. Kanino to pinadala? Pinadala ito sa 2 vlogger na tina-target nila na nakatira sa ibang bansa. Sino? Kaninong pinadala? Kay Maharlika na nakatira sa US at ako na nakatira sa China. Dito sa Beijing. So yan ang tina-target nila. Kaming 2 ang pinagdalan. So, aking mga estudyante, isa nga bang coincidence na March 25, 2025, sinabi ng NBI director na akin naman talagang ginagalang, alam ko namang ginagawa mo lang ang iyong trabaho, pero may hangganan ng lahat, sir. Na sinabi niya noon, yung iba kasi nakatira abroad. Pero kung ang kaso, libel or inciting to sedition, lalo na inciting sedition, baka merong chance na makuha sila, di ba? Kung halong kemikal at kaya desperado na po silang patahimikin ang mga bosses na hindi nila kayang mapantayan dahil mauubusan po sila ng pera. Okay, mauubusan po sila ng pera para ito'y mapantayan. So, ang ginagawa nila ay desperate tactics. Pero nga po, alam nyo po, pag nandito ka sa ganitong eksena sa buhay, dapat hindi ka aanga-anga. Pag aanga-anga ka, di ba? Pag aanga-anga ka, matitimbog ka ng mga ng mga kawatan, ng mga taong ang eksena sa buhay ay manggancho sa 2028. Wala pa akong balak tumakbo ng politika. Hindi pa po, mas marami pa po ako mas gustong gawin sa buhay ko. Kaysa yung mga sinasuggest nyo. Yan po ay hindi ko po pinangarap yan. Okay, so eto na ang eksena ng ang ating kagandahan, okay, ng ating alindog. I-share nyo na, ayan. Kasi kanina pa kayo naghihintay, di ba? So yung mga naghihintay, nasa na kayo, kanito dami-dami nyo excited. Hintayin ko muna kayo, okay? Habang hinihintay ko kayo, magchichismisa muna tayo. Sabihin nyo na yung kanina pa man naghihintay. Diyos mio, kumakademand kayo, tapos ngayon nasaan kayo? Di ba? So, babala lang po no sa mga DDS vloggers, kayo ang number 1 target nito. Ang ginagawa nila para mapabagsak kayo ay i-report kayo ng impersonation, business impersonation. Yan kasi ang ginawa sa dati kong page na may 900,000 followers na. Okay?
ang ginawa nila is nireport nila ng business impersonation. So, paano nire-report yung business impersonation? Ang gagawin nila, gagawa sila ng maraming versions ng page mo. Okay? Gagawa sila ng maraming version ng page mo. Sino ang kinokontrata nila dyan? Bangladesh, mga Bangladesh groups. Bakit ko alam? Kasi problema talaga yan sa Facebook, yung Bangladesh at Vietnamese hackers group. Okay, so yun ang gagawin nila. Gagawa yan ng maraming clone ng page mo. Tapos, ang gagawin nila is i-mass report nila yung page mo, sasabihin, ini-impersonate mo yung ibang page. Or yung may-ari ng ibang page, halimbawa, maraming page, sasabihin, ini-impersonate mo sila, mas bongga yon, hindi ba? So, ganun ang ginawa nila sa page ko. Gumawa sila ng maraming clone nung For the Motherland at nagtagumpay sila. Siyempre, may mga friends in high place. Bakit ko nalaman na business impersonation ang na-report? Because meron po tayong mga kaibigan, mga cyberpunks na ibinigay po sa akin ang record sa Facebook kung ano ang dahilan ng nireport ako at bakit na-disabled. Hanggang ngayon po, hindi ko pa nababawi yung page ko na yon. Okay? Kahit in-email na ako ng Facebook na ibinalik na raw nila. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila binabalik. So, ganun po sila ka-desperate. Ngayon, paano po ito maiiwasan? Maiiwasan, hindi po kahit mag-blue badge kayo, hindi kayo makaka-escape dito. So, paano ito maiiwasan? Mag-live po kayo ng mag-live, katulad po nito, lalo na po sa mga personal accounts ninyo. Kasi kung may page kayo, syempre, i-report nila yung personal account mo. But anyway, this applies to both Facebook page and personal account. So, halimbawa ako, ngayon, nagla-live ako, di ba? Nakikita niyo yung pangalan ko dyan. So, ngayon, kung gumawa ka ng clone ng page ko, tapos hindi ka nagla-live stream, tapos, hindi ka naman ganito, hindi naman tayo pareho ng pangalan, hindi tayo pareho ng pagbumuka, paano ngayon ako ma-report na ako, in-impersonate kita? Hindi ba? And yung mga nag-recommend po sa akin mag-blue badge, etc. Hindi ko na po kailangan yan kasi ang tagal-tagal na po akong nire-report for fake name, for ganyan. And ilang beses na po akong kinunan ng Facebook ng ID. So, kaya nga ito, nung nireport yung Facebook page ko, ina-atake rin nila tong personal account ko. So, itong pinapanood yung ngayon ito. This is my personal account. Okay, meron akong public page before. So, ito, personal account. So, sabay nilang nire-report for impersonation. Okay? Doon sa Facebook page, nagtagumpay sila. Kasi hindi ako madalas mag-live doon eh. Nagsusulat lang ako. Dito, ito, hindi nila natimbog. Okay? Paano ko nalaman hindi nila ito natimbog? Kasi, yung Facebook, minessage ako. Sinabi, i-verify ko raw yung identity ko, magpadala ako ng government ID, ganyan. Nagpadala ako, hindi nila to natimbog. So, ngayon, ang gusto nilang gawin din sa page ko, sa Facebook account ko, profile account ko, gusto nilang, a very desperate attempts, no? But, ang gusto talaga nilang gawin is to physically eliminate me. Kasi, habang ako ay may alindog at nakikita at naglalakad at may boses, may kamay, may nasa tamang pag-iisip, merong bunganga, hindi nila ako mapatahimik. Alam nila yan, hindi nila ako mapatahimik. So, ang gusto nilang gawin ay ako ay physically eliminate. Siyempre, ang gusto nilang gawin is pauwi na ako sa Pilipinas. Kasi paano mo na nga naman ako physically eliminate kung wala ako sa Philippines? Ganyan ang galawan po sa Pilipinas. Okay? Ganyan ang galawan sa Pilipinas. Alam nyo na yan, hindi ba? Pag ang kalaban sa politika, hindi mapatahimik, they will physically eliminate. Halimbawa, ngayon 2025, hindi ba? May mga tumatakbo. Malakas ang kalaban. So, anong ginagawa nung iba? Pinapakulong nila yung kalaban nila para hindi makapag-campaign, hindi ba? Or kakasuhan nila or worse, ititegi boom boom.
Diba? So, i-click share nyo na po yan. Huwag po kayong magpapadala ng stars dahil hindi po yan sa akin nire-remit ng Meta. Okay? May utang pa po sa akin si Meta ng napakatagal na. Yung subscription ng mga fans ko, ng fans ng page ko, ng about 1 year worth of subscription na hindi nila niremit sa akin. Okay, so wag po kayong magpapadala ng stars. Tigilan nyo po yan. Sinabi ko na, matagal ko na sinasabi. Okay, so now, ipangkain nyo na lang yan. No? Kung gusto nyo magbigay ng tip at ma-supporta na kayo, paano andyan? Nandyan sa baba na taker. Pero hindi kayo required dahil po tayo ay sanay po tayong maghutom, sanay po tayong magdildil ng asin. Pero ang ating po mga kalaban, hindi po ito sanay magdildil ng asin. Kaya po sila ay ating huhubaran para malaman ito ng taong bayan. Okay, yung may mga magulang dito, no, pakinggan nyo ito at maybe kung makita nyo may sustansya akong sinasabi, ipapanood nyo ito sa inyong mga anak, lalo na dun sa mga mahilig maging woke nang makaramdaman sila ng sampal ng katotohanan. Okay. Now, bibigyan ko kayo ng konteksto. Okay. Okay, eto. So, naalala nyo. Okay. Yung NBI, remember, so this is March 25, 2025. So, class, meron tayong pop quiz, no? So, kumuha kayo ngayon ng 1/4 sheet of paper or kahit anong scratch paper. Kahit yan toilet paper, dyan ngayon na nasa banyo kayo. Okay? Kuha ngayon kayo ng pen and paper. Kahit ano, kasi may pop quiz tayo. Hindi po pwede yan. Ang mag-fail sa pop quiz, magiging Jodic. Okay, meron na bang pen and paper ang lahat? Pen and paper, okay. Pen and paper, meron na. Pen and paper. 1/4 po na crosswise. Meron na. Pen and paper, okay. So, okay. Tandaan ng date ha? March 25, 2025. Again, class, anong date? Ilista niyo yung date. March 25, 2025. Okay. Now, sabi ng NBI, taps Interpol to go after fake news peddlers. Siyempre, yung fake news peddlers, yan ang makabagong red tagging. Ang tawag niyan, fake news tagging. Hindi ba? Fake news tagging. So, ngayon, ang sabi niya dito ng ating NBI director, actually, ginagalang ko tong NBI director na to, no? Dahil nagkatagpo na kami ito sa ibang klaseng buhay. So ngayon, ang sabi dito ng NBI, anong sabi ng NBI? We respect freedom of speech and expression. But when the line is crossed, when it becomes libel or inciting to sedition, we have to act. Ganyan, sabi ng NBI, eksena. So ngayon, ano nangyari nung pagkasabi niya nito? Hindi ba si Shelo Magno nag-file ng libel case laban sa akin na yung base niya ng libel case ay isang satirical post, parody, lampooning. Di ba? May mga bago na naman kayong mga vocabulary. Okay, class? I will spell lampooning. Lampooning. L-A-M-P-O-O-N-I-N-G. Lampooning. Okay, class. Para kasi ginagawa kayong mga engot. Okay? Kasi kami nung 90s, alam namin itong mga terms na to. Lampooning. Ayan. Alam nyo na ibig sabihin ng lampooning. Okay. So, yung post na to, yun, ay lampooning her. Okay? Of course, bahala na siya sa buhay niya kung paano niya ipapanalo yan at kung paano niya ako. Pero ako, yung mga nagsasabi sa akin na nag-a-advise, ganyan. Actually, may mga nag-o-offer ng help mula sa Pilipinas. Ang sabi ko, ganito ang pagkaprangka ko ha. Ganito ang pagkaprangka ko. Ayoko magkaroon ng utang na loob. Ang taray, di ba? Ayoko magkaroon ng utang na loob. Pag oras ko na, oras ko na.
Ganon. Ganon dapat ang eksena sa buhay. Pag oras mo na. Diba? My God, nagawa ko na lahat ng gustong gawin ko sa buhay ko, no? May extra pa. Di ba? Ano naman ngayon? Diyos mio. Ngayon, yun ang sabi ko, ayoko magkaroon ng utang na loob. I know how to fight this. I know how to fight this alone. Okay? I know how to fight this alone. And, tahimik lang ako. Tahimik lang ako kung anong ginagawa ko. Pero, kaya ko tong ilaban hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi ko kailangan ng help kahit kanino. I will defend myself in any way possible. Pero yun nga lang, bala kayo. Diba? Habulin nyo ko, pero always remember, anything that you say and do right now will be used against you. Ganun lang kasimple yun. Kung papaano, bakit ko sasabihin? Matalino kayo, diba? Anyway, so ayan na. So yan ang sinabi niya, diba? Kasi nga, nasa ibang bansa daw yung mga fake news peddler, ganyan. Syempre, yung mga tinatarget nila sa ibang bansa, yung mga malalaking vlogger, fake news tagging, di ba? Ganyan ang ginagawa nila, fake news tagging, fake news peddler tagging, etc. Pero may panlaban na ako dyan. Pero, hindi ko ilalabanan sa isang arena na alam ko namang kaya niyong manggurgur. Lalaban po tayo sa tinatawag na Miss Universe stage. Dahil, alam niyo naman po ako, cosmological woman. Hindi ba? Bahala na kayo, no? You keep on underestimating your opponents. Anyway, so ngayon, ang ano nila is para ma-extract nila yung mga kalaban nila, ang gagawin nila is inciting to sedition. Ganyan, inciting to sedition ang ine-emphasize nila. 'Di ba? Kasi yung inciting to sedition, baka may laban pa sila diyang ma-extract yung mga political opponent nila pag ganyan. So, anong date uli ito, mga kababayan, mga students? This is March 25, 2025. Hindi ba? March 25, 2025. So, again, siguro naman ay sapat pa ang turin ninyo sa inyong mga utak na alala niyo yung date. Hindi ba? Dalawa lang yan. March 25, 2025 is the date. And of course, kung ano yung sinabi ng NBI director na akin namang ginagalang. Alam ko namang ginagawa mo lang ang trabaho mo. Pero sir, may hangganan ng lahat. Okay? May hangganan ng lahat. March 25, 2025, tapos ano daw ang titingnan nilang kaso? Inciting to sedition. Okay. Ngayon, eto na. Nandito na tayo sa exciting part. Okay. Ngayon, noong March 26, 2025. March 26, 2025. Diba? Paano ko ba ito papalakihin na? Okay. Noong March 26, 2025. So, a day after, nakatanggap ako ng email sa isang anonymous person. Ang pangalan pa, Andres Bonifacio 13 at protonmail.com. Actually, na-flag pa to na possible phishing. Ngayon, ginawa ko ng legitimate para hindi siya mabura ng protonmail. Okay? So, ngayon, Andres Bonifacio 13. March 26, 2025. Can you imagine? A day after na merong kuning-kuning. Pwede naman coincidence lang to, di ba? Mga kababayan. So, ipagpalagay na lang natin na ito ay isang coincidence lang. Hindi ba? Sabihin na lang natin na isa siyang coincidence. Hindi ba? Coincidence lang po ito, ha? Yan ang sinasabi ko, coincidental. Charot. Ngayon, ito pa, may ganyan. Hello, Miss Saz, ganyan pa ang message. We are forwarding this message in behalf of all the uniformed personnel, katipunan ng pulisya. Exciting ko sa buhay. Tapos, who are disappointed and disgusted with the political exploitation. Paano ba naman kung hindi ko makikita na napakaboba ninyo? Wrong spelling, wrong class. Ano yan? Political exploitation.
of the current, tapos, our intention is to show our grievance against the political-driven actions. Mga beshies, ano ba? And to urge others who are grieving in silence. Tapos, ang sabi pa, we entrust this video in your Facebook page as one of the credible source of information and we align with your opinion. Nagigets yun na. Nagigets yun na kung anong gustong gawin. Okay. So, ngayon, kung hindi man naman kayo Jehovah, 1/2 and 1/4, na sobrang urgent ninyong magtanim ng inciting to sedition sa akin, hindi ba sinabi nilang, we entrust this video. Sabi, bibigay namin tong video. Tapos sa dulo, ang sabi pa niya, naway maikalat po ninyo ito, maibigay sa tamang page na may parehong paninindigan ukol sa kasalukuyang administrasyon. Alam nyo, ganito ha. Ganito lang yan. Tagalin ko muna. Ganito lang yan. Pag ako po ay pinupure, ang bullshit detector ko, ang taas. Ang taas ng bullshit detector ko, pag puring-puri, alam mo yon, yung mga ganyan-ganyang eksena sa buhay. Ang taas-taas ng, kasi ayoko ng bullshitan. Mas gusto ko yung bardagulan, gusto ko yung raw, ganyan. Ayoko yung unang pasakalye is, I admire you, ganyan. Ayoko ng ganon. You know, go straight to the point, what do you want, ganyan. Kasi ako, what you say to my face is what you say to my face. Hindi mo ko kailangan bula-bulahin. You know, I'm only interested with good arguments, even though it's against my own argument. Alam mo yon, ayoko ng mga ganyan, ekse-ekse ng kaganapan. So ngayon, itutuloy na natin. Okay. So ngayon, ito ang nakakaloka. Di ba sinabi, we entrust this video, kuning-kuning. So, di ba pinadali na lang 1853? Tapos walang video attachment. Nag-gets ninyo? So, yung email na yon, sinasabi, ito ang video, Emerald, nakalimutan i-attach yung video. Alam mo yun? Nakalimutan nilang i-attach yung video. Siguro sa sobrang pagmamadali, na excited na, siguro excited sila na, naku si Aklan, naku, eto na, tama-tama yung mga pinagsasabi natin, pinupuri natin siya, sinasabi natin, tayo yung mga pulis, ganyan. Tapos sinasabi natin na naka-align tayo sa kanila, ganyan, emerald, pak, na-send. Nakalimutan yung video. Masyado kasi excited. Huwag kayo masyadong excited kasi. So, nakalimutan nilang i-attach yung video. Kailan nila pinadala yung video? Siguro nag-wonder sila, no? Kasi, siguro nag-wonder kasi sila kasi wala akong pinopost. So, anong nangyari? Ito, in-archive ko na to. Ito, napascan ko na to sa aking, super triple scan ko na to sa aking mga cyberpunk friends. So, wala siyang malicious emerald. So, di ba, 1843. Dahil sa sobrang kahihaba nila, sa sobrang pagmamadali nila, nakalimutan na yung video. So, inattach niya yung, ngayon, naging yung video, sinend ng after 1 hour. Nagigets yun na. Okay. So, ayan, no? Same person. Okay. Ngayon, ayan na, no? In-attach yung video. Ayan yung file. Okay? Ngayon, ipapalabas ko yung kaunting clip. Hindi ko ipapalabas yung buong clip. Kasi nga, yung mga vloggers nila, naghihintay lang yan na ipalabas ko yung buo, etc. Tapos gagawa sila ng storya. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, kakatanim nyo pa lang, na-harvest ko na. Okay. So,
Asan ba yung clip? Wait, video file. Ngayon, pinagtawanan ko na to, no? Kung ano-ano pinaggagawa ko dito. Okay, so, kasi nga, akala kasi ng mga to, Malayang pulisya ng Pilipinas. Okay, ito. Wait lang ha. May tatanggalin lang ako. Tanggalin natin muna to. Okay. So, eto. Nagkakaisang katipunan ng Malayang Pulisya ng Pilipinas. Kami ang nagre-representa sa lahat ng miyembro ng kapulisan na nasusuklam at dismayado sa mga kaganapan sa ating bansa. Nakatakip ang aming mukha upang protektahan ang aming layunin at mahal sa buhay. Umaharap kami sa inyo ngayon upang maiparating ang aming pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. So, nakita nyo na. So, yun ang sabi, nakasakay sila ng kotse. Okay? Nakasakay sila ng kotse, nagda-drive yung kotse. Kaya makikita dun sa likodan, may mga ilaw-ilaw ng mga dumadaang sasakyan. Okay. So ayun ang eksena nila. Nakita nyo na. It is tanim inciting to sedition. Okay. Ngayon, kanino to pinadala? Pinadala ito sa 2 vlogger na tina-target nila na nakatira sa ibang bansa. Sino? Kaninong pinadala? Kay Maharlika na nakatira sa US at ako na nakatira sa China. Dito sa Beijing. So yan ang tina-target nila. Kaming 2 ang pinagdalan. So, aking mga estudyante, isa nga bang coincidence na March 25, 2025, sinabi ng NBI director na akin naman talagang ginagalang. Alam ko namang ginagawa mo lang ang iyong trabaho, pero may hangganan ng lahat, sir. Na sinabi niya noon, yung iba kasi nakatira abroad. Pero kung ang kaso, libel or inciting to sedition, lalo na inciting sedition, baka merong chance na makuha sila. Diba? And then the next day, may tanim inciting to sedition video. Syempre, ang ginamit nila proton mail, no? Kasi yung proton mail po, yun ang ginagamit kong proton mail. Mahirap kasing makuha yung IP address makuha yung IP address nung email. Kasi kailangan mo mag-request sa Switzerland. Sa Switzerland kasi nakabase ang proton mail at matindi yung privacy law doon. So ngayon sila, syempre, natimbog na natin. So ngayon, hanap na uli kayo ng ibang paraan na kunwari inciting to sedition, etc. Kasi yun ang gusto nilang gawin, inciting to sedition. Pero nga, ang masasabi ko lang sa inyo, yung mga tumatarget sa amin ni Maharlika, anything that you say or do will be used against you. Diba? Para ngayon tayo si Tore, anything that you say or do will be used against you. Because may pattern. There is a pattern already. And then there are already state-level decisions demonstrating what kind of government we already have in the Philippines. At iba't ibang bansa ang merong ganitong findings. Belgium, Timor-Leste, ano pa ba? US, soon Netherlands. Kaya nga, anything that you say or do at this point will be used against you. So, ayun ang eksena sa buhay. Ngayon, ano bang ginagawa nila? Papalawakin na natin ang story ng buhay. Okay. Ano bang ginagawa nila? Meron po kasi itong, kaya nga dito sa title natin, Ukraine Parallel. Okay? So, naalala niyo yung ginagawa nila na tinatag nila yung mga bloggers na pro-China, ganyan, tapos inciting to sedition, may ganito, may eksena. Pero ang ginagawa nila, pinagtatakpan talaga nila
yung mga exposés ng mga vloggers, lalong-lalo na sa corruption. And this is where it's going to be more exciting. Okay, kasi nga, meron na itong parallel sa Ukraine. Okay, papakita ko sa inyo. So, halimbawa, itong Ukrainian blogger na to, si Anatoly Shary, hinahunting to ng Ukraine. Hinahunting siya ng Ukraine. Kinasuhan ng high treason, ganyan. Tapos, ang accusation sa kanya, accused of peddling Kremlin propaganda. O, diba? Ganun na ganon ang strategy ng inyong mga kuyahoy dyan sa Pilipinas. So, si Anatoly Shary yung tina-target nila. Bakit si Anatoly Shary? Okay. Si Anatoly Shary, papakita ko lang sa inyo. Anatoly Shary. Ewan ko kung tama ang aking pronunciation. Si Anatoly Shary, okay? Si Anatoly Shary ay number 3 of the top most popular Ukrainian political bloggers on Facebook. Okay, number 3 of the top most popular Ukrainian political bloggers on Facebook. Oh, alam niyo na, hindi ba? Nakikita niyo na yung eksena sa buhay. So ngayon, anong ginawa ni Anatoly Shary? Ngayon, kasi si Anatoly Shary, against siya sa foreign policy ng Ukrainian government. Against siya dun sa pro-West leaning ng Ukrainian government. So ngayon, dahil against siya doon, tinawag siyang propagandist ng Russia. Alam niyo na. So, inaccuse siya ng peddling, di ba? Nagigets yun na yung parallelism. Kaya nga, pag nag-aaral kayo ng history, hindi kayo madaling mapapaikot-ikot na parang kulangot. Kaya kailangan lawakan nyo ang inyong mga utak. Lawakan ninyo ang pagbabasa. Lawakan ninyo ang inyong pag-iisip. Pag-aral kayo ng history na hindi kayo napapaikot-ikot na parang kulangot. Ngayon, anong ginawa ni Anatoly Shary? So, babasahin natin. A Ukrainian blogger and politician accused of high treason by Kiev is the capital of Ukraine, has been detained in Spain. Police said Thursday. So, May 5, 2022 ito. Ito yung 2 months after magsimula yung gera. Ngayon, ano yung mga ginawa? Ang Ukraine, sabi, ito daw si Anatoly Shary ay incitement to hatred, ganyan. Meron ding disinformation, ganyan. Actually, pag-aralan niyo itong nangyari kay Anatoly Shary. Kasi si Anatoly Shary, pinagtulong-tulungan ito ng government saka ng mainstream media sa Ukraine. Kasi ang mainstream media sa Ukraine, pag-aari po yan ng mga oligarko sa Ukraine. Same banana ba sa atin? Sabihin niya, same banana ba sa atin? Yes or no? Sabihin niyo, isulat niyo sa comment section. Same banana. Di ba? Same banana. Again, 1, 2, 3. Same banana. Kung same banana, nagets yun na. So, pinagtulungan siya ng Ukrainian government at ng mainstream media sa Ukraine. Yung mainstream media sa Ukraine, pag-aari ito ng mga oligarko. Hashtag same banana. Banana Republic. Okay, tuloy na natin. Ngayon, ang nangyari, so hinahunting siya. Ngayon, itong si Anatoly, imbiyerno siya, no? Kasi malaki talaga ang following ni sikat, talaga siya, top political blogger talaga sa Ukraine at against siya sa foreign policy ng Ukrainian government. Kaya tinawag ngayon siyang peddling Kremlin propaganda. O, di ba? Ganun ang eksena. Ngayon, kita niyo na, in a Facebook post following the arrest, Ukraine Security Service said that it had reason to believe Shary was acting on the order of foreign agents. Hindi ba?
Nakita niyo na yung pareho sila ng pareho ng narrative, yung Ukrainian government sa yung Philippine government. Okay. Ngayon, ano bang ginawa ni Shari? Bakit siya hinahunting talaga ng Ukrainian government? Kasi si Shari ay inexpose niya ang corruption sa Ukrainian government. Pero dahil dyan, he was widely accused by Ukrainian media and politicians of peddling pro-Kremlin narratives to his large online following. Nagigets niyo na, maganda yung exposure niya sa corruption sa Ukrainian government. Ngayon, para ma-delegitimize si Anatoly, yung Ukrainian blogger na yon, tinawag na lang nila, ay hindi, ano lang yan, Russian propaganda lang yan. Ganyan, ganun ang eksena. Yan ang nangyayari kay Anatoly Shari. Nagtagumpay ba ang Ukraine laban kay Anatoly Shari? Well, ang dami nilang ginawa, no? Ang dami nilang ginawa para masiraan si Anatoly Shari. Ang isa dito, for example, ito, ang ginawa nila, inakusahan nila si Anatoly Shari ng pedophilia, ng PDF. Okay? Tapos, syempre, nakatira siya sa Spain. So, mabuti pa yung news agency sa Spain, pina-fact check. Sabi nila, sabi sa kanya, kasi sinabi daw nila na ito si Anatoly, nag-engage daw ito ng PDF sa Netherlands. Kaso, wala namang siyang ganong kaso sa Netherlands, pero ganyan ang ginawa nila ng Ukrainian government kay Anatoly Shari, na isang top political blogger sa Ukraine, na para siya ay ma-delegitimize ang kanyang boses, tinawag siyang pro-Kremlin propagandist, ganyan. Tapos, ang dami nilang ginawa kay Anatoly. Alam mo yung tinapunan pa ng Molotov cocktail ang bahay niya, ganyan sa Spain. Ganyan sila kadesperado. Kasi nga, sikat si Anatoly Shari sa Ukraine. Binabasa siya ng maraming Ukrainian. Ngayon, dahil nga against siya sa foreign policy ng Ukrainian government at ini-expose niya ang corruption sa Ukrainian government, tinarget ngayon siya ng mga kawatan sa Ukraine. Para malaman ninyo, ang Ukraine po ay Pilipinas, ay same po ang level ng corruption. Same. Same. Hindi sila nagtagumpay kay Anatoly Shari. So, ang gusto ng Ukrainian government, i-extradite from Spain. Hindi pumayag ng Spain. Parang nasarado na yung kaso ni Anatoly Shari. So, safe si Anatoly sa Spain. Hindi nagtagumpay ang kagustuhan ng Ukraine. Pero, maraming pagbabanta sa buhay ni Anatoly kahit sa Spain. Like, nilulusob yung bahay niya, etc. sa Spain. Okay? Kasi nga open borders sa sa EU eh. Well, hindi kasama doon ng Ukraine. But of course, once you cross the border, nandun ka na sa EU, sa Schengen area, you can freely move around. At maraming for hire sa EU Kaya nga sinasabi ko dito kay Maharlika at kay Roque, mag-ingat-ingat kayo dyan. Dahil marami dyang for hire. Hindi lang ito nababalita internationally, pero kung tumira ako ng Netherlands, marami dyang for hire. Gets you na? So ngayon, same, di ba? Same yung ginagawa. Pero nga, dahil hindi tayo magpapatahimik, ngayon, sino ngayon ang umuusig? Di ba? Yung House of Representatives, sila talaga yung pursigidong umuusig at nagtatagpa, ito mga pro-China, Emeru, Chava. Pero hindi tayo magpapatibog. Okay? Lalakasan pa natin ang ating boses at i-expose pa natin lalo ang kanilang kagahaman.